araw namatay ang tatay mo, bago magkasunog, may nakita akong babaeng tumakbo palabas galing sa bahay niyo. May kausap yung dalawa. Matandang babae. Isang bala lang to. Naalala mo nung araw ng sunog, may lalaki ako nakita kumaaligid sa bahay. Yung lalaki na nakita mo, nalaman mo ba kung sino? Bakit na magpapatay ni Maxine si tatay? Anong motibo niya? Dati subukan yung papagamot na nire-recommenda ng bagong doktor mo. May pera naman tayo eh. Yung bigyan naman Porsche? Baka nga dahil dyan sa pera na yan, kung ba't hindi ako gumagaling, Luis? Mas kailangan ko na talaga maghanap ng trabaho. Mas iniisip ko mag-apply kay Amira. Pansamantala lang naman to, Rose. Di ba pwedeng maghanap ka ng ibang trabaho, yung mas permanente? Mahal na makinig, tulungan mo ko. Si Amira. Ang isang! Amira! Ang isa ho! Okay lang. Lapit na pa rito kayo. Anong meron? Anong nangyari? Parang iba yung tunog ng makina eh. Hush! May mga dala ho kami, mga isang, para tumulong. Ay, naku. Maraming salamat, Amira. Ha? Malaking tulong yan. Pasensya na kayo, ha? Naparito pa talaga kayo. Sinadya niyo pa kami. Ang sama ng kalsada. Hindi na nga ako, nabalahaw nga kami kanina eh. Pero ayos na ho yun, huwag niyo na ho isipin. Bukas o sa makalawa, punta ulit po kami para magbigay ng tulong. Ah, salamat, Amira, ha? Ako naman ho. Malaking tulong yan. Problema tayo. Ano? Sira ata yung alternator na ito. Kaya pala iba yung tunog niya eh. Ang gusto ko, meron bang malapit na talyer dito? Naku, walang talyer dito eh. Alex eh. Kailangan mo pang lumabas ng highway. Malayo ba yun? Medyo malayo. OMG! Ang ibig sabihin ba dito? Hindi tayo makakalis dito. Hindi ba din ako nagdala ng mga skincare ko? Paano na yung skin ko? Kaya po ba lakarin yun? Nako, Alex, medyo malayo nga yung gaya ng sinabi ko sa'yo. Aabutan ka ng dilim, hapon na. Ang mabuti pa, ganito, dumito na lang muna kayo. Dito na kayo magpaumaga para sa safety ninyo. Delikado kasi kung lalakarin mo yan, malayo. Pwede naman kayo dito. Dito na kayo matulog. Ano, Alex? Paano? Mga isang, pwede ho, patulong na lang ho kami sa mga ibababa. Oo naman. Alex, Lito! sana. Pakitulungan sila, Alex. May ibababa daw. Sige ho, dito. Mga isang kami sa... Oh, Mang Lito, isa. Dito, dito. Nararamdaman ko. Medyo ayos-ayos naman na. Ito po, para po sa inyo lahat. Tulong-tulong na lang po tayo. Hindi na ulit tayo nagkita-kita. Ganda. Patulong naman, oh. Ano ba yan? Gamitin natin yung braso mo. Wow! Hello po. Lagyan na lang natin dyan. Alex, kanina ka pa namin nahanap doon. Wala talagang signal dito. Sorry, nadamay ka pa. Wala naman talaga sa plano to. Usapan, balikan lang.
Oo ba, Amira, wala yun. Trabaho to. Gusto ko lang talaga makontakt si Rose para alam niya rin kung asan tayo. Sige, pag may signal na, sabihin mo sa akin ako nakakausap kay ate. Sinasabi mo lang yan kasi alam mo hindi na natin siya makakontak eh. Bakit? Sino ba mas takot sa atin kay ate? Ako yata. Amira, ano na palang gagawin natin dun sa sinabi ni Aling Vir na tol kay Maxine? Hindi naman tayo sigurado kung may kasama talaga siya ron namatay si Mang Crisanto. Pero syempre, di ba dapat managot pa rin siya? Alam mo, napapaisip na ako eh. Ang tama pa ba itong ginagawa kong paghihiganti? May mga gabi kasi hindi ako makatulog. Iniisip ko yung mga taong nasaktan. Kahit binabalik ko lang naman sa kanila yung karma. Anong balak mong gawin? Ito. Siguro dadagdagan ko na lang tong pagtulong ko. Tutulong na lang ako sa mga naape, mga nangangailangan. So, okay ito eh. Welcome back. Ha? No, welcome back. Sinabi mo yan, parang bumabalik na yung dating Amira na kakilala ko. Uy, Amira, baka naman pwede ka mag-request kay Maria Makiling na maglagay na signal dito para makontak ko na yung ate mo. Raul ko talaga. Pabra ka ah. Alam mo, gets ko na bakit lumipat dito si Namang Estong. Yung paligid parang oyente lang. Sarap na simoy ng hangin. Ang daming puno. Sarap siguro tumira dito. Isipin mo yun pag may nililigawan ka dito. Ang layo pa ng lalakarin mo para lang makarating sa kanila. Yan talaga inisip mo. Naisip ko lang talaga yun. Naisip ko yung buhay natin dati. Simple. Tahimik. Alam mo yung hindi ka nag-iisip na baka may panganib na paparating sa'yo. Hindi mo naiisip na baka sa isang iglap, mawala yung taong pinaka-importante sa'yo. Na mahal mo. Mga Mira, grabe takot ko noon nung hawak ka ni Chip Santi. Sabi ko nga sa sarili ko, magkamali lang ako dito. Baka kung ano naman mangyari sa'yo. Sobrang saya ko lang naligtas ka. Mukhang tignan ng ganyan. Bakit naman? Alam mo kung bakit? Kakasal ka na kay ate. Sana hindi na nagbago yung lahat. Matapos ang mga sakit at luhang binitbit, dapat ba ibigin kang muli? Dapat bang puso ay ibalik sa iyong tabi? Matapos ang mga sakit
Delivery for Doc Frank Patera, Chairman and CEO of Nexelsion Corporation. Ako na pala, Dad, yung nagdala ng food na inihanda para sa'yo ni Mom. Sabay na tayo mag-dinner, if you don't mind. Ano ba yan? Isda at gulay na naman. Dad, syempre, kakagaling mo pa lang sa mild heart attack. Kaya, dahil recovery phase ka pa lang, may mga inihanda kami para sa'yo. We have the Nexelsion Genesis Herbal Blend. Lahat ng mga halamang gamot para sa puso nandito na. Sige na nga. Okay na. I was just thinking, since marami akong free time, baka pwede ako tumulong sa Nexelsion. Pwede ko kayong tulungan. Dispatchahin once and for all si Amira. Ikaw? Hindi na. Baka lalo lang tayong mapasama eh. Kung may gagawin man yung babaeng yan, ako nang bahala. Dad, wala ka na ba talagang pilib sa akin? Oo, wala. Eh, halata namang sumisip-sip ka lang sa akin. Ano ka ba? Kahit hindi na ako CEO ng Nexelsion. Dad, si Amira yan. Kaya ko yan. Dad, please. Ibigay mo na sa akin tong maliit na bagay na to. Hindi maliit na bagay ang ginagawa ng Amirang yan sa atin. Hanggang ngayon, hindi mo pa talaga naiintindihan yon. Wala ka talagang talino eh. Lalo mo lang pinapatunayan na tama lang na tinanggal kita sa Nexelsium. Puro ka kasi yabang eh. Pero pag nagkakagipitan na, wala kang binatbat. Dad, Hindi pa ako tapos! Kaya talaga ng utak mo. thank you for clarifying that, Dad. Ngayon, klaro na sa akin kung anong tingin mo sa akin. Now, if you'll excuse me, nawalan na ako ng gana kumain. Hoy! Lakwibit ka! Mali yung diskarte natin kanina doon sa witness. Dapat habang nagke-question ako, naglilibot ka na doon sa paligid. Baka sakali may makuha pa tayong bagong lead. Di ba? Hoy, Lirio. Hindi ka naman nakikinig sa mga sinasabi ko eh. Uy! Ano mo, parang tanga dito. Pasensya na. Sinusubukan kong tawagan si Alex. Oh, nasaan ba siya? Sa trabaho. Oh, nagtatrabaho naman pala eh. Oo, nagtatrabaho. Bodyguard ni Amira. Oh, eh, bakit hindi mo tawagan yung kapatid mo? Kanina ko pa nga tinatawagan, pareho silang cannot be reached. I'm sorry, all circuits are busy. Please try your call again later. Ngaway kayo? Ako, Tito Boy. Lights on, lights off. Lights off! Hindi. Tinanong ko lang kasi, alam mo nung kami pa nung ex kong toxic, pag nag-aaway kami, pinapatayan ko rin ng cellphone yun. So sinasabi mong toxic ako. Ikaw ba yung ex ko? Ako sa'yo? Sama bang magduda, ha? Depende. May tiwala ka ba kay Alex? Metron. Kay Amira, wala. Yun lang. Hirap yan. I'm sorry, all circuits are busy. Grace? Grace, Sir? saan ang ma'am Natalie mo? Nasa labas po. Nagpapahangin po yata.
Bakit di kayo nagigil ka? Dahil ba kay Amira? Bumalik siya para sirain ang lahat. Bakit? Dahil natatakot kang idawit ka niya sa kung ano-anong gino. Nagawan ko na ng paraan ang lahat. Alam kong may mga realista kang pinapatay. Meron ka hanggang bukas. Alas 7 ng gabi. Magpadala ka ng 10 milyon sa account na ibibigay ko. Kapag hindi ka nagbayad, ipapakalat ko ang mga ito. Magpaalam ka na sa marangyang buhay na meron ka ngayon. Alex! Kayo naman ang bahala rito, ha? Pagpasensyahan mo na. Ay, wala yun mga isto. O sige, pupunta mo na kay paring Kokoy. Sumasakit daw yun dyan, eh. Ako. Kain kasi ng kain, napakatakaw. Ha? O, matulog kayo mahimbing dyan. O, sige, kayo nang bahala dyan. Punta ko lang si Kokoy. Napakatakaw kasi. Sinasabihan ko na. Ay, Amira, kayo na muna bahala rito, ha? Pupunta ko lang si Kokoy. Sumasakit daw yun dyan, eh. Kain kasi ng kain. Ha? Sige ho. Sige. Dapat bang piliin kang muli? Dapat bang puso ay ipandig sa iyong tabi? Matapos ang mga sakit at luhang binitbit, dapat bang ibigin kang muli? Oh, dapat bang puso ay ipandig sa iyong tabi? Matapos ang mga sakit at luhang binitbit, dapat bang ibigin kang muli? Mira, may problema ba? Wala. Wala. Gusto mo ng kape? Magtitimpla ako. Sige. Oh, easy. Seb, nagawa mo dito? Napag-utusan ako eh. Jewel! Hello! Do you remember me? It's important that we learn self-defense. Kailangan natin ipakita din sa kanila that us girls can also be strong. Are you strong? Yes, I'm strong. Ako rin. Hi po. Hello, what are you doing here? Sabi po ni Daddy, there are sick people here. Kaya I wanted to help.
Oh, ang dami niyo namang dala. Sinama po ako ni Daddy sa pagbili ng groceries. I hope they like it. Kasing laki na siguro ni Jewel ang anak ko kung nabuhay lang siya. Iniisip ko pa rin si Seb. Palagi pala siyang pupunta doon para tumulong. Baka nagpapakitang tao lang. Maniwala ka naman, ginawa ko ang lahat para makonta ka. Kahit gusto ko magtiwala dyan sa pagmamahal na binibigay mo sa akin, hindi ko magawa. Kasi may nararamdaman ako na hindi mo na ako mahal. Sa ginagawa niya yan, mas hihirapan akong piliin siya eh.